Sa puntong ito ay humingi tayo ng update kaugnay po sa paghahanda ng pamahalaan sa tsunami. Makakausap natin si Judy Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Sir Judy. Si Dominic Almelor po ito. Magandang gabi, Dominic. Magandang gabi sa ating manonood at saka mga listeners. Sir Judy, matapos po na magpalabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS, kamusta na po ang latest monitoring doon po sa mga lugar na nakasama po sa advisory, Sir Judy? Opo, kaninang umaga, nung nagpalabas ng advisory ang ating DOST PHIVOLCS, so agad naman po itong ipinarating natin sa ating mga local government units, kasama ang ating mga response cluster agencies. So naghanda po lahat, inabisuhan po yung ating mga coastal areas. So meron pong mga areas na nagpa-preemptive evacuation, merong mga nag-cancela po ng mga klase at saka ng trabaho dun sa mga coastal areas. So karamihan po dun sa mga LGUs na nabanggit doon sa ating mga advisory ay kumbaga nagsagawa po ng mga preemptive measures. Pero yun nga po, as of 4 p.m. po, so that was in the morning, and then as of 4:40 p.m. po ngayong hapon, nagpalabas ulit ang DOST PHIVOLCS na sa kabutihang palad po, ay wala naman pong untoward incident o yung tsunami waves na inaasahan ay hindi naman po dumating, kaya po nagpalabas ng advisory, ng tsunami advisory ang DOST PHIVOLCS na hindi na, kumbaga pwede na pong bumalik doon sa mga areas na yon because wala na pong epekto of a minor sea level disturbance na tinitingnan dahil nga po doon sa lindol na nangyari sa Russia. Sir Judy, bukod po doon sa pag-activate ng Interagency Coordinating Cell, matapos nga po yung tsunami advisory ng PHIVOLCS, ano po ba yung direktiba mismo sa inyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maging ligtas po tayong lahat sa pagtama ng tsunami, Sir Judy? Opo, sa mga ganitong kaso po, na mga insidente, agad po natin itong sa direktiba po ng ating Pangulo, agad naman po na naghanda ang ating response cluster agencies. In fact, nagkaroon ng meeting kanina para po maghanda, para abisuhan lahat ng mga concerned agencies at mga communities natin na dapat mga po maghanda. Kaya naiparating po agad ito sa ating mga communities that are concerned. Sir Judy, ano-ano po yung mga nailatag na worst-case scenarios po na pinaghandaan po ng mga concerned LGUs and response agencies po, Sir Judy? Opo, dun sa mga response agencies natin, mga LGUs, kumbaga nakapaghanda ito at nailatag po ito ng mga response measures, nagpa-preemptive evacuation, tapos nakamonitor po lahat ng ating mga response agencies at saka responders magmula po dito sa national, to the regional hanggang dun sa ating mga local government agencies. Diretsahang tanong po, Sir Judy, handa po ba ang ating mga ahensya ng gobyerno, partikular po ang Office of Civil Defense, sakali pong tumama ang isang malakas na tsunami sa Pilipinas, Sir Judy? Opo, pagdating dito sa mga ganitong klase, nakahanda. In fact, kapag halimbawa, pareho nung kanina po, nagpalabas ang DOST PHIVOLCS natin ng warning, so agaran po, na ang coordination mechanisms magmula sa national hanggang dun sa ating mga local government units ay naisa sa gawa po natin. So in terms of readiness to respond, ang ating po mga ahensya ng pamahalaan, maging kasama na po yung mga pribadong ahensya natin, ay nakahanda po, para respond sa mga emergencies na katulad nito. Sir Judy, ano na po yung update doon sa tsunami contingency plans na inyo pong binubuo para sa lahat ng regional offices ng OCD? Kasi practically po, yung tsunami pwedeng mangyari sa lahat na parte ng Pilipinas po, Sir Judy. Opo, kasama dun sa ating ginagawang contingency plan, is yung harmonization of the national contingency plan pagdating po dun sa mga high-intensity earthquakes. And then kasama nga po siyempre sa kailangan din pag-usapan, dahil kung merong earthquake, ay meron naman pong pwede po na one of the effects also is itong tsunami. Now, pagdating po dun sa Harmonized National Contingency Plan, ang pinag-uusapan po kasi natin doon, itong inaayos ngayon na HNCP na ina-update po ay para naman po ito dun sa West Valley Fault. Meaning hindi po kasama ito dito yung sa Manila Trench na area. So wala pong tinitingnan na tsunami hazard po doon sa West Valley Fault na
na hazard na ating Harmonized National Contingency Plan. Pero pagdating po sa tsunami, ang mga ginagawa po natin dito, no, ini-incorporate na natin ito, isinasabay, kumbaga dun sa ating mga nationwide simultaneous earthquake drill. Kapag ka ang mga areas po na nagsasagawa ng NCED ay prone din po sa tsunami, kaya isinasabay po yun sa mga pagsasanay po dito sa mga drills or exercises na ginagawa natin in different areas nationwide. Sir Juni, ano po ba yung mahigpit na directives doon sa mga regional directors kaugnay po sa pagpapatupad ng matibay na tsunami evacuation plans? At gaano po ba kabilis dapat, ilang minuto yung dapat maisagawa yung pag-evacuate ng mga matatamaan ng tsunami? Sir Juni? Opo, no, Dominic, doon sa ating mga regional offices, especially doon sa mga identified na mga tsunami-prone areas, no. So matindi po, kumbaga ang direktiba po ng ating Pangulo at ng ating SND po, no, sa NBRRMC, si Attorney Gilberto Chudoro at sa ating officer in charge po ng OCD, na kumbaga direktiba po ito sa lahat ng regional offices. Magkakaiba po kasi itong ating mga regional areas no, na prone to tsunami areas. So merong mga rehiyon na ang tinitingnan ng PHIVOLCS ay mas mabilis na tumama po mga local tsunami man ito. So depende po yung minuto, no? Pero ang sinasabi po natin doon at saka sa mga contingency plans po ng ating mga regional offices at regional DRRMCs, na kumbaga dapat po talaga alam at na-ensayo kung gaano kabilis dapat yung paglikas ng ating mga tao na nasa coastal areas. So kasabayan, time and motion, so kumbaga tinitiempo talaga ilang minuto dapat hanggang makarating doon sa mga ligtas na lugar, sa mas matataas na lugar. So iba-iba po ano ang level ng mga contingency plans. Kaya po specific yung mga contingency plans per regions, gumagawa ito para po mas nakaplano talaga specific to the kind of hazards na pwedeng dumating sa kanya-kanyang lugar. Alright, maraming salamat po Sir Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense.